ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-5 sa buwan ng Agosto at atin pong ipinagdiriwang ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Kaya nawa sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, patuloy nating makita ang mga bahay dalanginan bilang lugar kung saan tayo ay nakikiniig sa Diyos. Lumalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, nawa patuloy tayong mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong pinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga bandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pumamat dumay na Diyos,
ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumabatdumay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumabatdumay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumabatdumay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming sa atin pong Facebook page at gayon din po sa ating YouTube channel, sa lahat po ng mga pilgrims na naririto, ang atin pong mga bisita, muli po ay ang malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Damban at Parokya ni Santo Padre Pio. At pagbati po sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. A house is made of walls and beams. A home is made of love and dreams. Ulitin ko po. A house is made of walls and beams. A home is made of love and dreams. Meron palang pagkakaiba ang tinatawag nating house at home. Ang tahanan ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito rin ay pinupuno ng pag-ibig. At totoo rin ito sa simbahan. Ang isang gusali ng simbahan ay hindi lamang isang magandang estruktura. Nagiging banal ang simbahan sapagkat dito nagtitipon ang sambayanan ng Diyos upang manalangin, makinig sa kanyang salita, at makibahagi sa banal na Eucharistia. Ayun pong araw na ito, gunugunitan natin ang pagtatalaga ng Basilika ni Santa Maria Maggiore sa Roma, ang pinakamatandang simbahan sa kanlurang bahagi ng mundo na inialay sa mahal na Birheng Maria. Hindi lamang natin inaalala yung kay gandang gusali, yung kay gandang estruktura, ipinagdiriwang natin ang katapatan ng Diyos at ang nagnatatanging papel ni Maria sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang Basilika ni Santa Maria Maggiore ay paalala na si Maria ang naging unang tabernakulo ni Kristo. Alam natin ang
itsura ng tabernakulo, meron tayo niyan sa simbahan. This is where we place Jesus after the Mass. No? Sa kanyang sinapupunan, si Maria, nanahan ang anak ng Diyos. Kaya naman, kung papaanong ang simbahan ay tahanan ng presensya ng Diyos, si Maria ang naging unang tahanan ni Jesus dito sa lupa. Ngunit ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang tungkol sa isang basilika sa Roma. Inaanyayahan tayo nitong tanungin ang ating mga sarili. Ako ba'y isang buhay na templo ng Diyos? Ang ating mga simbahan ay magaganda, mahalaga, ngunit na mahalaga ang ating mga puso. Kung ang ating puso ay punong-puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, doon tunay na nananahan ng Diyos. Napakinggan po natin ang ating mabuting balita. Ang sabi ng mga tao ay, mapalad ang babaeng nagpasuso sa iyo at yung babaeng nagdala sa iyo sa iyong sinapupunan. Yes, we acknowledge Mary as the first tabernacle. And we recognize how great she was or how lucky she was. Pero higit doon, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mula kay Maria, matututuhan natin ang tatlong mahalagang aral. Una, ang bukas na puso sa kalooban ng Diyos. Nang sabihin ni Maria yung kanyang oo, yung kanyang pagsang-ayon, hindi niya alam ang lahat ng mangyayari. She doesn't know what lies ahead. Ngunit, nagtiwala siya sa Diyos. Tayo rin ay inaanyayahang magtiwala kahit hindi malinaw ang hinaharap. Ikalawa, ang mapagpakumbabang paglilingkod. Hindi hinanap ni Maria sa ang karangalan para sa kanyang sarili. Hindi niya pinagmagaling na, oy kayo, ako ang ina ng Diyos, kaya igalang niyo ako. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi nagtatapos sa kanya, kundi laging umaakay kay Jesus. At ikatlo, ang pagiging tahanan ng pag-ibig ng Diyos. Kung si Kristo ay nanahan sa ating puso, makikita ito sa ating pakikitungo sa iba, sa ating bukas na pagpapatawad, sa ating pagtulong, sa ating pagiging tapat, at sa ating pagiging mapagmalasakit. Sa panahon natin ngayon, madaling pagandahin ang panlabas na anyo ng bahay. Pipinturahan mo uli, mayroon kang ipapaayos, isasabay sa uso, ngunit baka ang napapabayaan ay ang loob na bahagi nito. Ang paggunita ngayon ay nagpapaalala na ang pinakamahalagang templo ay ang ating puso. Kung malinis ang ating budhi, kung buhay ang ating pananampalataya, at kung may pag-ibig tayo sa kapwa, tunay na nananahan ng Diyos sa atin. Habang ginugunita natin ang pagtatalaga ng Basilika ni Santa Maria Maggiore sa Roma, hilingin natin sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na tulungan tayong maging karapat-dapat na tahanan ni Kristo. Nawa, ang bawat pagpasok natin sa simbahan ay magbunga ng pagbabago sa ating mga buhay upang paglabas natin dito ay maging mga buhay na templo na naghahatid ng presensya ng Diyos sa ating pamilya, sa ating pamayanan, at sa mundong ating ginagalawan. Ngayong araw na ito, pinaalalahanan tayo. Ang tahanan o kahit ang simbahan ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito ay pinupuno ng pananampalataya. Ito ay pinupuno ng pag-ibig. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hulgin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nauna sa pag
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyang tungkulin, humalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagpulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Heathen God, devoutly I adore you. Truly present underneath this mist. All my for you, sincere me for your faiths and faith. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, pitong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway, magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi na kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin, at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway, pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ipuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa misa pong ito, atin pong nakasama ang mga taga-apostolada ng panalangin, Apostleship of Prayer, mula po sa Christ the King Parish ng Diocese ng Cubao sa pangunguna po ni Father Rex. Palakpakan naman po natin sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.